Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
Diyos namin sa langit, lumalapit po kami ngayon sa iyo na may mabibigat na puso at magulong isip, pero alam namin na ikaw po ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Yung hinihiling po namin, Panginoon, tulungan mo kami na makinig, Panginoon, at maunawaan at maranasan yung kapayapaan mo na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Buksan mo po yung aming puso para po sa iyong salita at gabayan mo kami habang pinag-aaralan po namin kung paano mabuhay na may tiwala at pasasalamat po sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong pong makapangyarihang presensya at ito po ay aming inihiling sa pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. Yung katrabaho mo na palaging bida, parang si Jollibee, na pasa ng trabaho sa'yo pero di naman siya yung boss mo pero feeling boss. Parang pag nagde-delegate ng trabaho sa'yo, akala mo siya talaga yung nagpapasahod sa'yo. Eh, ikaw naman gusto mo lang naman matapos yung deadlines mo para makapagpahinga ka rin. Yung mga bills mo na kulang para sa kuryente saka sa pagkain, iniisip mo kung paano ka makakaipon kahit paano. Yung estudyante ka ng mga exams mo, mga projects mo, yung thesis mo, na-overwhelm ka, yung hindi matuloy-tuloy na bakasyon mo para makapag-relax ka at makapag-recharge ka. At yung asawa mo na nagloloko, yung love life mo na wala kang certainty, at yung malubha mong karamdaman. Lahat ng yan ay ilan lang sa mga dahilan ng alalahanin at kawalan ng kapayapaan ng isang tao. In fact, sa isa pong pag-aaral, ito pong lately, meron po ako na pag-aaralan ng isang study sa isang low-income communities po sa Pilipinas. Na-discover ko po na 39% ng mga respondents ay nag-report po ng mataas na anxiety at distress na nagpapakita kung paano yung worry o yung alalahanin natin sa araw-araw na buhay po natin ay may konkretong epekto sa katawan at isip po natin. Kaya kung ikaw po nanonood po ngayon, hindi ka po nag-iisa, marami pong nakakaranas ng ganito pong mga alalahanin sa araw-araw. Kaya hindi na po nakaka-surprise kung ikaw naman mag-alala ka rin buong araw, buong gabi, iniisip mo kung paano matatapos lahat ng mga trabaho mo, exams mo, nagpapanik ka, di ka makatulog na maayos dahil sa problema mo, sa bayarin, sa pamilya mo. Lahat ng mga ito, mga bagay na ito ay nagbibigay sa iyo ng pag-iisip at lubhang pag-aalala. Ang masama pa rito, mga kapatid, pag hindi mo nasolusyonan yan, unti-unting maapektuhan yung katawan mo. Masisira yung focus mo sa trabaho, sa pag-aaral, mabawasan yung energy mo sa mga relationship, sa asawa mo, sa anak mo, at baka tuluyang mawala yung sigla mo sa buhay. Para kang naglalakad sa isang landas ng gulo at takot na walang katapusan. At ang yung worry mo at yung mga alalahanin mo, yung naghahari sa puso mo. Pero ano kasi kapatid, wala kasing exempted sa worry. Kahit sino, pwedeng ma-overwhelm sa sitwasyon. Believers man, Christian man, o hindi man Christian. Ang problema is hindi sa dahil hindi ka aware na nag-aalala ka. Actually, alam mo na na-overwhelm ka na, stress ka na. Pero ang tanong is, ano bang solusyon dito? Paano mo ba malalagpasan yan? In other words, how can you really experience peace in your troubled world? At nakita ko po kapatid yung sagot sa isang overwhelming na situation sa buhay po ni Apostol Pablo sa kanya pong liham sa kanya mga kapatid sa taga-Pilipos. Bago po natin basahin yung talatang ito, kailangan nating malaman kung nasaan si Apostol Pablo nung sumulat siya nito. In fact, si Apostle Paul po ay nasa Roma nung isinulat niya po itong liham na ito. At hindi lamang po basta nakakulong mga kapatid, kundi nakatali sa kadena. Tignan po natin yung kanya pong sulat na sa Philippians 1:13-14 at makikita niyo po yan sa inyo pong screen. Philippians 1:13-14 at sabi po rito, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. Verse 14,
And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, so nakakulong po siya, are much more bold to speak the word without fear. So makikita po natin dito, siya po'y sumusulat sa kanyang mga kapatid, siya po'y nakakulong at nakakadena. No, sabi niya, because of my change, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord. So isipin mo yung sitwasyon niya. Wala pong kasiguraduhan kung kailan po siya makakalaya dyan o kung mabubuhay pa ba siya. Kasi yung kaso niya nasa kamay po ng emperador, no? At posible pong kamatayan yung naghihintay po sa kanya. In fact, sumagi po talaga sa isipan po ni Apostle Paul yung possibility ng kamatayan. At dyan po ay mababasa natin sa same letter, sa verse 20 hanggang 24. Sabi po rito, I eagerly expect, I'm reading in the ESV version, sabi niya, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Pero makikita niyo po mga kapatid, bagamat yan po yung kanya pong sumagi po sa kanyang kaisipan, ang nakita ko pong kahanga-hanga rito po sa sulat po ni Apostle Paul, no, sa kabila po ng kanya pong pagkakakulong, nakakadena, ng kawalan po ng freedom, ng takot na baka mapatay siya sa anumang oras. Yung sulat po na ito ni Pablo ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Sa katunayan po mga kapatid, yung salita pong galak o tuwa ay binanggit po niya ng 16 na beses sa buong sulat na yan. Ang talatang babasahin po natin ngayon na gusto ko pong ibahagi po sa inyo ay makikita po natin sa ika-4 na kabanata. No? In the 4th chapter of Philippians, chapter 4, verse 4 hanggang 9. No? At kung saan dito po itinuro ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos kung paano makaranas ng kapayapaang nagmumula sa Diyos habang siya mismo ay nasa gitna po ng matinding pagsubok. Basahin po natin. Sabi po rito, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. O sa translation na nakikita niyo sa screen, the Lord is at hand. Next verse. Do not be anxious about anything, or in other translation, do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Verse 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. So, dito po sa passage po na binasa po natin, mga kapatid, na gusto ko pong i-share sa inyo, nandito po yung pangako na ibinibigay po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ni Apostle Paul. In fact, nasa verse 7 siya at sa verse 9, sabi po sa verse 7, i-emphasize ko sa maigi para makakita niyo po. Ang pangako po sa atin, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And the verse 9, and the God of peace will be with you. So, lumalabas, 2 beses pong binanggit ni Apostle Paul yung word na peace dito, no? Dahil gusto niyang ito yung maranasan nung kanya pong mga kapatid habang siya naman ay nasa kulungan. Pero ano po ba ang kahulugan ng peace na ito? No, in fact, nung inaaral ko po siya, nung tinignan ko po sa Greek po, no, itong eirenen na word na peace, ang meaning po na ito, sabi ni Strong, ay God-given inner tranquility. It comes from the inside. Sabi niya, guarding the heart and mind
even in stressful circumstances. So kahit na nasa matindi or stressful na circumstance ka raw, meron daw inner tranquility na nag-guard sa puso mo at isipan mo. Yan po yung dinidescribe dito ang kapayapaan. Another definition na sinabi ni Strong sa Greek niya, ang sabi niya ay not mere absence of conflict or worldly peace. Hindi po ito kawalan ng conflict, no? O makamundong kapayapaan. Ito raw ay isang active supernatural peace rooted in God's presence. Na para ka pong mayroon pong sa bahay niyo, hindi ko alam kung nakakita na kayo ng may soundproofing sa bahay. Yung wall nila gawa po sa soundproof. So imagine mo nasa isang gitna ka ng bagyo, no, 'di ba? Yung nakaraan po super typhoon, no? Kung kayo po ay nasa lanta po ng bagyo, no, sana okay po kayo. 'Di ba malakas po yung hangin na 'yan, maingay po yan, especially kung nasa dagat po kayo, maririnig mo yung hampas ng alon. Pero kung ang bahay mo, yung wall mo ay gawa sa soundproof, bagamat hindi mo nakokontrol yung alon, yung lakas ng hangin sa labas. Pero sa kalooban mo, tahimik at kalmado. Ang problema po kasi mga kapatid, no? Hinahanap natin sa mundong ito yung kapayapaan na to. Pero tanda mo kapatid, walang gamot, walang movie o palabas sa kahit anong sinihan at sa kahit anong panahon, walang bakasyonan, walang pera o kayamanan ang kaya magbigay sa iyo ng kapayapaang ito dahil ang kapayapaang ito ay nagmumula lamang sa Diyos. Siya si Jehovah Shalom. The Lord is peace. Sa Kanya mo hanapin ang kapayapaan sa gitna ng magulong mundo mo. So the question is, how can you really experience peace in your troubled world? So paano nga ba? Paano ba natin mararanasan yung kapayapaan ito sa gitna ng kaguluhan? Nakita ko po yung sagot po dito sa binasa po natin passage at meron po akong tatlong nakitang principles na gustong ituro sa atin ni Apostle Paul. At ang una ay peace begins when joy is anchored in the Lord. Ulitin ko Peace begins when joy is anchored in the Lord. Pag sinabi nating anchored, ibig sabihin nakaangkla ka, alam mo yung sa barko? 'Di ba? Inaangkla 'yon at kapag ka nakaangkla ka hindi kahit gaano kalakas yung bagyo, hindi maaanod yung bangka mo o yung barko mo. Nakaangkla ka and this is what happens. Your peace begins when your joy, kapag ang kagalakan mo ay nakaangkla sa ating pong Panginoon. Ang sabi po niya sa verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Una, tignan po natin itong passage. Una, rejoice. Ang sabi po sa Greek niyan, ito po ay kairete, na ito po ay utos, no? Ito po ipautos, imperative po ito, no? Hindi po ito suggestion, mga kapatid. Hindi po ito option. Ito po ay command. Ibig sabihin, ito po ay deliberate choice, no? Hindi lang po ito feeling. Hindi po ito nakabase sa feelings mo o emotion mo. Hindi tayo mag-aantay na dumating po yung joy sa atin, no? Sinabi ni Apostle Paul, maggalak kayo. Utos po iyan. Pangalawa, sabi po dyan, di ba, rejoice in the Lord. Yung phrase na in the Lord, hindi lang po basta maggalak. No, hindi ka lang parang nakatulala ka, bigla ka tatawa, baka pagkamala ka may tama. Hindi po gano'n. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, sabi po dyan, maggalak ka sa Panginoon. Yung preposition na in dyan, sa Greek po, or yung en, yung en, nag-i-indicate po yan ng sphere of foundation. Ito yung foundation ng joy mo. Ito yung starting point mo. Ibig sabihin, hindi po circumstantial yung kagalakan po na yan. Hindi po yan nakadepende sa sahod mo. Hindi po yan nakadepende sa kalusugan mo. Hindi po yan nakadepende sa relationships mo. Yung joy po na ito ay nakaangkla po sa Panginoon mismo. Sa Kanya po, no? Sa Kanya pong karakter, sa Kanya pong presensya, sa Kanya pong mga pangako. Kaya nga po si Apostol Pablo, kahit po siya po ay nasa bilangguan, mapapansin po natin na meron po siyang kagalakan at panatag po yung kanyang kalooban. Bakit po? Kasi nga po, hindi po circumstances yung source niya. Hindi po yun ang starting point ni Pablo. Hindi po yun ang foundation ni Pablo. Hindi ang sitwasyon yung kanya pong sinasandalan. Wala pong iba, kundi po ang ating pong Panginoon. Pangatlo, yung sinabi niya always. Hindi lang yung sinabi magalak kayo sa Panginoon. Sabi niya always. Ibig sabihin, pag mag-rejoice ka, hindi lang yan kapag okay ang lahat. Diba?
Hindi lang kapag solve na yung problema. Dapat palagi. No, kahit may problema ka sa trabaho mo, kahit meron kang karamdaman, may problem ka sa church, no? May problem ka sa kapatid, may problem ka sa pamilya, may away sa pamilya, may gulo, may paparating na sakuna, no, katulad ng dumaan na bagyo. Sabi ni Apostle Paul, rejoice always. Para siyang ano, no, parang hindi siya normal. 'Di ba? Nagagalak tayo, nag-rejoice ka kapag merong good reason to celebrate. Tama ba? Yun yung normal. Pero parang counterintuitive siya eh. 'Di ba? Pero posible siya, bakit? Kasi nga in the Lord. No, kahit ano pa yung sitwasyon, basta in the Lord ang foundation mo, ang starting point mo, hindi yung circumstances mo, kahit ano pang pagdaanan mong pagsubok at challenges sa buhay, pag Panginoon mismo ang foundation mo, naka-anchor ka sa Kanya, magkakaroon ka ng kapayapaan. At para siguraduhin po na naintindihan po natin, ano pong sinabi ni Apostle Paul? I will say it again, rejoice. Twice niya pong sinabi yun eh. Nire-remind niya tayo, napakalaga, ini-emphasize niya po yun. Pangalawa po, yung praise na gentleness and the Lord is. Sabi po rito, let your gentleness be evident to all, the Lord is near. May dalawang parte po ito, no? Sabi po diyan gentleness, sabi diyan let your gentleness be evident to all. Yung word na gentleness po niya diyan ay kahulugan po niyan ay forbearance, patience, reasonableness at mildness. Basically, ito po ay opposite o kabaligtaran po no anxious ka, no? Yung aggressive ka, meron kang demanding behavior, no opposite po siya ng pag-aalala mo, ng stress, or yung pagre-react mo ng agresibo. At notice po mga kapatid, hindi lang po ito internal. Ang sabi po ni Apostle Paul dito, let it be evident to all. Visible siya, makikita ng tao. Now, question po mga kapatid. Bakit may gentleness? Sige nga po. Pag-isipan mo nga maigi, ikaw po na nakikinig po ngayon. Bakit po may gentleness na isinama rito? Bakit po kaya? Ano po kaya ang gustong ipahiwatig po ni Apostle Paul? Actually, simple po mga kapatid. Ito po ay bunga ng rejoicing in the Lord. Kapag ang joy mo ay nakaangkla sa Panginoon, hindi ka madaling magpanik, hindi ka madaling ma-stress, may gentleness ka. Kaya sabi ni Apostle Paul, hayaan mo makita yan ng lahat. Proof yan na ang joy mo ay in the Lord. Yun po yung gusto niya, yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Pangalawa, isa pa sa mahalaga rito yung sinabi niya, the Lord is near. Yung word na near po rito means obviously, of course, malapit, ano? Pero ang meaning niya po rito, may dalawa pong possible interpretation. Nung inaaral ko po siya, no, yung una pong possible interpretation ay yung personally near. Ang Panginoon po ay kasama natin yan. He is present with us. We are not alone. At yung pangalawa po ay yung temporally near. Ibig sabihin, ang Panginoon ay babalik na. Second coming is soon. Malapit na yung pagtatapos ng lahat. So, alin po sa dalawa yung tama? Actually, most of the scholars, nung inaaral ko po siya, both meanings are intended. So, parehas daw po yung intention nung sinasabi daw po ni Apostle Paul. Kasama po siya natin ngayon. Kaya may reason ka to rejoice. At babalik siya malapit na. Kaya may hope ka. Kaya may reason ka to be gentle. Hindi ka nagpapanik. Why? Kasi ililigtas ka niya eh. Tutuparin niya yung pangako niya sa iyo. Ba't ka magpapanik? Diba? So, ito po yung critical question. No? Bakit nga po inilagay ni Apostle Paul yung statement na ito po dito? Kasi ito po ang ground, ang dahilan ng both verse 4 at verse 5. Bakit tayo dapat mag-rejoice in the Lord always? Kasi the Lord is near, kasama mo siya ngayon. Bakit tayo dapat maging gentle sa lahat? Kasi the Lord is near, babalik siya, gagawin niya yung kanyang mga pangako. Ayan po. So, yung the Lord is near po dito ay foundation of both joy and gentleness. Kaya kung gusto mong maranasan yung kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, dapat lang na i-anchor mo, kapatid, yung kagalakan mo sa Panginoon. Alam nyo, may na-research pa ako, no? May na-research ako na ginawa po sa Belgium, may study po doon, na nag-involve po ng halos po na 4,000 na katao dun sa research study na yun. At natuklasan po nila, mga kapatid, alam nyo, natuklasan nila na yung peace of mind at yung joy or yung positive emotion ay talagang directly connected sa bawat isa. No? Parang magkasama silang tumatayo o bumabagsak, reinforcing each other. Pero ito yung pagkakaiba ng kagalakan sa Panginoon, mga kapatid, compare po sa worldly happiness.
Kapag ang joy po natin ay nakaangkla sa Panginoon at hindi sa circumstances, nagiging stable yung foundation mo na nagsusustain ng peace kahit nasa trials ka pa. Truly enough, peace begins when joy is anchored in the Lord. Yung second principle po na nakita ko po rito sa sulat po ni Apostle Paul ay yung peace begins when prayer defeats worry. Ulitin ko po Peace begins when prayer defeats worry. Ang sabi po rito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, present your requests to God. So ano ba talaga yung ibig sabihin dito ng word na anxious? No? Sa Greek word po, yung ginamit dito po ay yung meremnate. Kapag chinek nyo po yan sa Greek lexicon, ang ibig sabihin po niyan ay to be apprehensive. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, yung bang takot na may mangyayaring masama. Ganun po. So, pangalawa po ay to be unduly concerned. Ibig sabihin po nun, yung mag-alala ka ng sobra-sobra or higit pa sa kailangan. Kasi si Apostle Paul, nag-iisip din siya, di ba? Naiisip niya rin na mamatay siya. Pero hindi wala po siyang ganito, yung unduly concerned, yung sumusobra. Talaga minimeditate mo na, hindi ka na makakain, nagpapanik ka na dahil doon sa iniisip mo. At alam niyo ba, dito rin po sa exact same word na po na to, ginamit po ng Panginoong Jesus yan sa Matthew chapter 6 verse 25, no? At 27 and 30. Sabi po sa Matthew 6:25, Matthew 6:25, sabi po diyan, therefore I tell you, do not be anxious. Sa translation sa ibang translation, iba na, do not worry. At yan po yung meremnao, about your life. Do not be anxious about your life. Huwag ka raw mag-alala sa iyong buhay, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. At sinabi pa ni Jesus doon, can any one of you be worrying, add a single hour to your life? Kapag ikaw daw po ba ay nag-alala, ito po ba ay makadaragdag ng oras sa iyong buhay? Of course, ang sagot po natin diyan ay hindi po. Which means, yung worrying po o yung pag-aalala is pointless. Bakit? Kasi God provides for life's needs and He is the one who preserves life itself. Ang problema po natin, mga kapatid, no, karamihan po sa atin, pag dumating na po yung mga pagsubok at alalahanin sa buhay, sinusubukan po natin kontrolin lahat. Yan po yung nagiging problema. Samantalang ang pinapaunawa po sa atin ng kanyang salita, ng salita po ng Panginoon, hindi tayo ang Diyos. Hindi natin kayang dagdagan ni isang araw ang buhay natin dahil sa pag-aalala. Kasi trabaho ng Diyos yan. So, bakit mo dapat bakit ka mag-aalala? So, another question is, bakit ka ngayon dapat manalangin? Kasi ang tinutukoy po ni Apostle Paul dito, kailangan doon natin mag-pray and mag-present ng request natin. So, alam nyo kasi anong nangyayari kapag nananalangin ka, kapatid. Inaayos ng Diyos yung puso mo at yung isip mo na siya ang nakaupo sa trono. Siya ang hari na may control at final say sa lahat ng bagay. No, natututo ka magtiwala sa pangako ng Diyos pag nananalangin ka. Natututo kang i-acknowledge na siya yung may authority sa lahat ng bagay na gusto mong kontrolin at bigyan ng solusyon. Ngayon, tignan po natin kung paano talaga nadidipit ng prayer yung worry sa talata pong ito. Una, tignan po natin yung structure ng verse. Sabi niyan, do not be anxious about anything. Balik po tayo doon sa Philippians 4. Sabi niyan, do not be anxious about anything. But, sabi diyan, do not anxious about anything, but, may but. May but siya. So, nakikita niyo yung word na but? Yung but po diyan, no, sa Greek mo, or yung ala sa Greek, no, hindi po yung sa, sa ibang religion. Yung ala po sa Greek, ito po ay but, na ito po ay isang strong contrast word. So, hindi po ibig sabihin nito na huwag kang mag-alala at mag-pray ka rin. Hindi po ganun. Ang tunay na ibig sabihin po niya, huwag kang mag-alala, sa halip, mag-pray ka. Okay, no? Huwag kang mag-alala. Sa halip, mag-pray ka. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung prayer po is the opposite action and replacement for anxiety and worry. Pinapalitan niya yung act mo na habang ginagawa mo yung pag-aalala. No? Pangalawa, tignan po natin yung saklaw po nito. No? Kapag, sabi po, yung pag-aalala po, sabi po, do not be anxious about anything. Yung Greek word po dito ay yung meden, na ibig sabihin po ay nothing, zero thing, wala, kahit ano, nothing.
Huwag ka raw mag-alala ng kahit ano. Tapos yung isa naman, but in every situation, yung Greek word naman dito ay enpanti, or pandi. Ibig sabihin lahat po yan, bawat bagay po, all things po ibig sabihin yan. So ano pong meaning po niya mga kapatid? Kung gaano kalawak po ang saklaw ng anxiety mo, no? Ibig sabihin, yung anything or yung lahat, yung bills mo, yung health mo, relationships mo, yung trabaho mo, yung future mo, pati yung mga sakuna, mga karamdaman, lahat po yan pwedeng ikabahala. Ganon din po kalawak yung saklaw ng prayer mo. Sabi po dyan, every situation, lahat. Same lang din po. Yung alalahanin mo sa bills mo, health mo, relationship mo, work mo, karamdaman mo, future mo, lahat yan ay saklaw din ng panalangin mo. Ngayon, ano ang message dyan, kapatid? Ibig sabihin, wala pong bagay na masyadong maliit o malaki para sa prayer. Kung kinakain ka ng alalahanin, no, isang ng lahat ng bagay na iniisip mo, kayang saklawan ng panalangin ng lahat ng bagay na yan, kapatid. Which means, prayer has greater firepower than worry. Yan po yun. Pangatlo, yung replacement mechanism po niya, o ibig sabihin po, yung paraan paano ito mapapalitan o matatalo yung worry, ang sabi po dyan, present your request to God. So literal meaning po niyan, let it be made known to God sa ibang translation. So ano ba ang nangyayari po dito mga kapatid? Unang-una, may dala kang problema. So imagine mo yan, no? Yan yung alalahanin mo. Pangalawa, inilalabas mo, binaverbalize mo, ina-acknowledge mo. Pangatlo, ibinibigay mo kay God. Tina-transfer mo, hawakan mo na to, Panginoon. So tingnan mo yung flow niya mga kapatid. Bago ka mag-pray, ikaw yung may hawak ng problema mo. Ikaw nag-iisip ng solusyon. Nasa kamay mo ang burden. Ikaw yung stress. Pero pagkatapos mo mag-pray at magtiwala sa Panginoon, Diyos na ang may hawak. Hindi ka mag-iisip. Nasa kamay na ng Diyos, siya na yung bahala. Yan po yung nangyayari. Nangyayari po, na ilipat mo na yung bigat ng burden sa kamay po ng Panginoon. Na wala pong pinagkaiba yan, no? Halimbawa, imagine mo na may isang bata na may dala-dalang mabigat na kahon. No? Pilit niya pong binubuhat yun. Pawis na pawis po siya. Nanginginig po yung kanyang mga tuhod. Masakit na po yung kanyang braso. Pero ayaw niya pong ibaba kasi nga po, feeling niya po siya lang po yung makakakarga noon. Hanggang sa nakita po siya nung tatay niya, sabi na, "Nak, bigyan mo na sa akin yan." Ngayon, nung inabot na po ng bata yung kahon doon sa tatay niya, bigla pong gumaan yung kanyang pakiramdam. Yan ang prayer, kapatid. Hindi ibig sabihin na kapag nag-pray ka, mawawala agad yung problema mo. Ang ibig sabihin lang ng kapatid, inilipat mo na yung burden from your weak shoulders to God's mighty hands. At dahil alam mong hawak na niya at siya na ang in control, dumadating ang kapayapaan kahit hindi pa tapos yung problema mo. Napakaganda nga ng sinabi ni Prophet Isaiah tungkol dito. Ang sabi niya sa Isaiah 26 verse 3, Isaiah chapter 26 verse 3, yan po natin sa ating screen. Sabi po dyan, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Sa translation ko po, you will keep him in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Binibigyan po ng Diyos ang taong nagtitiwala sa Kanya ng perfect peace. Kaya po sabi po ni Apostle Paul, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Ibigay mo na kay God, kapatid. Ipasa mo na sa Kanya yan. At doon darating ang kapayapaan na hinahanap mo. Ang pangatlong principle po na nakita ko po rito sa sulat po ni Apostle Paul ay peace begins when the mind shifts to moral excellence. So ulitin ko po, no? Peace begins when the mind, yung ating pong isipan, ay nag-shift to moral excellence. Ano po ibig sabihin? No? Sa Philippians 4:8-9, sabi po rito, Philippians 4:8-9. Ayan po. Sabi po dyan, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Yan po yung sinasabi po dyan. And sabi po dyan sa verse 9,
what you have learned, received, and heard, and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Now, yung salita pong excellent po dito, kasi po yung mga nakahilera na yan, puro virtue po yan. Yan po ay puro moral virtue, mga kabutihan na nagmumula po sa ating pong Panginoon, nagmumula po sa Kanya sa langit. Yan po ay galing po sa Greek na arete, na ayon po sa Strong, ay tumutukoy po sa moral virtue or moral excellence. Ang pinakamataas na uri po ng kabutihan na makikita po sa pag-uugali, sa isipan, o gawa ng isang tao. Ibig sabihin, hindi lang po basta maganda o mabuti, kundi isang spiritual po na quality na nagpapakita po ng character po ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya sabi po ni Apostle Paul dito, think about such things. Di ba? Para ang problema po natin, pag-aalala, kung ano-ano po negatibo pumapasok sa atin. Ang sinasabi po ni Apostle Paul, think about such things. Ito po dapat ang laman ng ating isipan. No, hindi lang basta isipin, kundi ituon ang isip. I-focus mo, pag nilaya mo, i-meditate mo, at sanayin mo yung iyong isipan, sa bawat circumstances, in all circumstances, na mag-isip ng mga bagay na mabuti at marangal. Dahil kung ang isip mo po ay puno-puno po ng kabutihan, hindi po magkakaroon ng puwang or space yung worry o kasamaan sa isipan natin. Kapag iniisip mo po yung totoo, marangal, tama, yung dalisay, nagbabago po yung direksyon ng isipan mo. At kapag nagbago yung isip mo, sumusunod yung puso mo. In fact, the same author, sinabi niya po sa Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Sabi po niya, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Di ba? Consistent po si Apostle Paul . So, ang tunay po na kapayapaan ay hindi lang nasa panlabas na katahimikan, kundi ito po ay pagbabago po ng isip na nakatuon po sa moral excellence. Kaya simple lang mga kapatid, kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, palitan mo yung focus ng isipan mo, kapatid. Huwag sa mga bagay na nagdadala po ng takot o galit. Huwag mong i-meditate yung mga ginawa niya sa'yo, pinagtaksi lang ka man, o inutangan ka, hindi ka binayaran. No? Tapos, yung mga betrayal, huwag po yan ang i-meditate mo sa isipan mo, kundi sa mga bagay na nagpapakita ng kabutihan ng Panginoon. At kapag ginawa mo yan, sabi ni Apostle Paul, the God of peace will be with you. Hindi lang kapayapaan ang mararanasan mo, kundi ang presensya mismo ng Diyos ng kapayapaan. Ngayon, paano ngayon po natin ito i-apply po sa ating buhay? Para po sa mga may asawa at mga magulang. Sa mga asawa po, baka ramdam mo na hindi ka nagaanong naiintindihan o parang nawawala na yung spark sa inyong dalawang mag-asawa. Pero tandaan mo kapatid, hanapin mo ulit yung joy. No, yung joy na yan, hindi lang sa relationship ninyong dalawa ng asawa mo, kundi sa Panginoon na nagbuklod sa inyo. Kapag ang joy mo kasi ay nakaangkla kay Kristo, nagiging mas madali ang magpatawad, umunawa, at magmahal po kahit mahirap po. At sa mga magulang po na pagod na sa paulit-ulit na problema sa bahay, sa anak, sa asawa, alalahanin mo na si Lord po ang tunay na pinagmumulan ng lakas mo. Kapag nagagala ka sa Kanya, kahit nasa gitna ng pagod, ibabalik niya yung sigla ng puso mo. At sa mga anak naman po na nakikinig, nag-aalala ka sa future mo, sa pag-aaral mo, sa mga pangarap mo, tandaan mo to, anak, hindi mo kailangan dalhin yan mag-isa. Huwag mo suluhin niya, lumapit ka sa Panginoon, dalhin mo yan ng may panalangin. Ilagay mo yan sa Kanya, yung mga bagay na yan na hindi mo kontrolado, at makikita mong unti-unting mawawala yung bigat dyan sa dibdib mo. At sa mga nagtatrabaho naman po, naghahanap po ng trabaho, alam ni Lord na yung hirap at pressure mo. Bago mo simulan yung araw, mag-pray ka muna. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul. So, bagamat sa kanila mayroon pong immediate context yan at sila po ina-apply po niya sa kanila, sa atin po, ito po yung application niya. Dapat tayo rin po, magsimula tayo sa panalangin. Bago ka mag-decide na mga major decisions, mag-pray ka muna. Kasi yung panalangin po, yan po ang susi para mapalitan po ng kapayapaan ang pagod at takot sa kinabukasan. Sa mga kabataan po na lagi pong exposed sa social media at sa pressure po ng comparison, piliin mong punuin ang isip mo ng kabutihan. Huwag mong hayaan na lasunin ng inggit o kasalanan niyang puso mo. Isipin mo na kung ano yung mga totoo, tama at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Sa mga tatay at nanay na napapagod mag-isip sa problema sa pamilya, huwag mong hayaan na maging negative ang bawat gabi mo.
palitan mo yan ng pag-asa at pasasalamat. At sa lahat po ng may pinagdadaanan sa isip, anxiety, guilt, pagod, no? Tandaan mo kapatid, kapag tinutok mo ang isip mo sa mga mabubuting bagay, mararanasan mo ang God of peace sa gitna ng magulong mundo mo. So ang question is, how can you experience God's peace in a troubled world? You can experience God's peace by applying these 3 principles. Katulad po ng binanggit ko. Una, peace begins when joy is anchored in the Lord. Second, peace begins when prayer defeats worry. And lastly, peace begins when the mind shifts to moral excellence. So, ilang gabi ka na bang hindi makatulog at kakaisip sa mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin? Actually, na-experience ko na rin yan. Ilang beses mo na bang sinubukang hanapin yung kapayapaan sa mga bagay na laging nagbabago at walang kasiguraduhan? Sa trabaho, sa pamilya, sa kalusugan mo, sa mga pangailangan mo. Pero ngayong araw na to, kapatid, marahil sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, hindi mo kailangan hanapin ang kapayapaan kasi ako mismo ang kapayapaan mo. Kung pagod ka na, kung puno ka na ng alalahanin, kung ang isip mo ay parang battlefield araw-araw, parang gera, lumapit ka ulit sa ating pong Panginoong Diyos, na Diyos ng kapayapaan. Idulog mo yung puso mo sa Kanya. At hayaan mong punuin niya ng kapayapaan yung kalooban mo. Tandaan mo kapatid, ang kapayapaan ay mararanasan mo hindi dahil sa maayos yung sitwasyon mo o kontrolado mo yung lahat ng bagay. Ito ay mararanasan mo kung ikaw ay nagtitiwala na ang Diyos ay maaasahang lubos at siyang makapangyarihan sa lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa araw na ito at sa iyong salita na nagbigay po ng liwanag sa aming mga puso. Salamat po sa iyong kapayapaan na hindi nakabase sa sitwasyon o sa aming kakayahan, kundi sa iyong makapangyarihang kamay at maaasahang mga pangako. Panginoon, maraming salamat dahil kahit sa gitna ng takot, alalahanin at stress sa buhay, maaari kaming magkaroon ng tunay na kapayapaan kapag nagtitiwala kami sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magalaksay palagi, manalangin ng tapat, at ituon po namin yung aming po mga kaisipan sa kabutihan at mabubuting bagay at mga positibong bagay na nagmumula po sa iyo. Punuin mo po yung aming pong puso ng kapayapaan na nag-iingat sa aming isip at damdamin. Ipadama mo po sa amin, Panginoon, na palagi ka namin kasama. Hindi lang sa magandang panahon, kundi lalo na sa gitna ng mga unos na sa buhay po namin. Pinagkakatiwala po namin yan sa iyo, Panginoon, na ito pong aming pong mga alalahanin, aming pong mga pangamba, at aming pong mga problema. Naway maranasan namin ang iyong kapayapaan ngayon. Isang kapayapaan na nagpapatatag, nag-iingat, at nagbibigay ng lakas sa aming puso. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon tagapagligtas. Amen. At maraming salamat po. Diyan po nagtatapos ang ating pong mensahe ngayong araw po na ito. I hope na kayo po ay napagpala. Ako po si Brother Albert, at may the Lord bless you with grace and blessing in the name of Jesus. Amen. You have a great day. Fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.